Imagine, isang araw, paggising mo, may zombie apocalypse na, magulo sa kalsada, mga eroplanong bumabagsak, mga tao nagkakainan. Pero imbes na matakot ka, ang una mo pang naisip? Abat ayos, wala nang pasok sa school yehey. Ganito ka-wild ang buhay ni Tendo. Akira Tendo, isang normal na corporate worker na matagal nang walang kwenta ang buhay. 3 years ago, akala niya nakuha na niya ang dream job niya, maayos ang office, mababait ang tao sa paligid, at may sobrang gandang coworker pa na si Saori. Parang perfect na lahat, di ba? Pero pagkatapos ng welcome party, doon na nagsimula ang bangungot niya. Biglang nag-shift ang atmosphere, yung mga empleyado, parang naging robots, sunod-sunod na all-nighters, walang uwian, si Tendo, 2 araw bago pinayagang makauwi. Doon niya na-realize, na hindi ito dream job, kundi ay exploitation ng mga mapang-abusong kumpanya. Magaganda ang company policies, pero puro drawing lamang. Vacation leave na bawal gamitin. Unpaid overtime. Underpaid staff, at boss na parang batang nagtatantrums. By second year, ramdam na niya ang epekto, pagod, stress, health problems, pero dagdag trabaho pa rin ang reward, ang tanging dahilan kung bakit siya kumakapit. Ay si Saori, umaasa siyang balang araw may chance siya rito. Hanggang sa nalaman niya na si Saori pala, ay kabit ng CEO. Doon tuluyang na broken si Tendo. Hindi na niya alam kung bakit siya pumapasok, umabot pa sa point na naglalakad siya sa gitna ng kalsada, hopang na matapos na lahat. Pero malas niyang hayop siya, buhay pa rin siya, at kahit mag-resign siya, pareho lang din naman daw sa ibang kumpanya. By third year, full zombie mode na siya. Black and white na ang mundo niya, trabaho lang ang laman ng utak. Hanggang isang umaga, nagising siya ngunit ayaw na naman niyang pumasok, lalabas na sana siya nang may makita siyang letter. Hindi siya nakapagbayad ng parking na siyang problema na naman. Habang hinahanap niya ang building manager para mag-explain, may naamoy siyang kakaiba, pagbukas niya ng pinto. Boom! Nagulat siya nang makita ang manager, na literal na naliligo sa dugo at may kinakain. At sa unang pagkakataon after a long time, may kulay ulit ang mundo ni Tendo. Hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa dugo. Tumakbo siya palabas, puro zombies sa labas. Eroplano bumagsak sa langit, sigawan kung saan-saan. At habang tumatakbo siya paakyat, ang iniisip niya, malalit ako nito sa work. Pero bigla siyang napahinto, dahil kung zombie apocalypse din naman na, malamang patay na ang boss niya. Ibig sabihin, wala nang trabaho, wala nang overtime, wala nang toxic boss, yehey. Biglang nagkaroon ulit ng meaning ang buhay niya. Habang nakaupo siya sa rooftop, first time in years, nakangiti siya, bukod sa may free time na siya, pwede na rin niyang gawin lahat ng gusto niya. Naalala niya si Saori, kahit zombie apocalypse na, gusto pa rin niyang umamin dito, magka-closure man lang daw ang feelings niya. Pagpunta niya sa kondo nito, nandoon din ang boss niya, na zombie na, kaya ginawa ni Tendo ang matagal na niyang gustong gawin. Inabot niya ang resignation letter rito, sabay body slam palabas ng bintana. Pero si Saori, sa kasamaang palad ay zombie na rin. With maluhaluhang mata, umamin siya, hindi para sagutin, kundi para matapos na, sabay takbo bago pa siya makagat nito. That night, may realization siya. Pwede siyang mamatay anytime, so bakit hindi niya pa sulitin lahat? Gumawa siya ng bucket list, mga bagay na gusto niyang gawin bago siya maging zombie. Kinabukasan, nagising siya mula sa bangungot tungkol sa office life, sumigaw siya. Tapos natawa. Mas okay pa ang mundo na may zombies, kaysa mundo na may corporate slavery. First time in years, nilinis niya ang kwarto niya, buong energy, buong gana, tapos kumuha siya ng beer sa ref. Unang lagok pa lang, nalasahan niya na ang kalayaang matagal niyang inasam. Habang sa TV, puro kaguluhan ng balita, sunog sa city, mga newsroom na under attack, pero yung reporter, tuloy pa rin sa pagbalita hanggang sa maputol ang broadcast. So basically, wasak na ang mundo. Pero para kay Tendo, best day ever ito, hanggang sa buksan niya ulit ang ref. At dito nakitang wala ng beer. At doon siya tunay na nataranta. Pwede siyang mamatay mamaya, pero hindi siya papayag na mamatay na walang beer. Kaya kahit delikado, kailangan niyang lumabas. Samantala, may mag-asawang kapitbahay na halos ma-hysterical na sa takot. Yung lalaki, si Kesaka, nagdadasal sa balcony na sanay may tumulong sa kanila.
Pagtingin niya sa baba, may lalaking pababa ng pipe na parang walang pakialam sa apocalypse. At ito nga ay ang bida nating si Tendo. Inalok pa niya silang bilhan ng noodles at toilet paper since dadaan naman siya ng convenience store, si Kesaka, litong-lito sa chill niyang attitude. Habang nagbabike si Tendo sa kalsada, hinahabol siya ng zombies, alam niyang risky, pero mas nakakatakot daw ang araw na wala ng beer. Pagdating sa convenience store, dumiretso siya sa fridge, kumakanta pa ng sariling beer song, hanggang sa may napansin siyang babae sa loob. Ayun medyo napahiya ang tanga. Tinry niyang mag-small talk ngunit isnab lamang si ate mo. Hanggang sa nagsalita ito, at sinabing, buwis buhay ito para sa beer, pero walang tubig para sa hangover, at iniwan pa niyang bukas ang pinto. Apakawalang kwentang lalaki na wala man lang daw survival skill. Habang papasok na ang zombies, tinulak siya ng babae palayo, sabay may truck na bumangga sa pader at tinamaan ang mga zombie. Abat siniswerte pa ang gago. Pero may natutunan si Tendo. Mag-isip muna bago kumilos. At isara ang pinto. Gusto pa sana niyang makausap ulit yung girl, pero wasak na ang bike niya, at paparating na ulit ang mga zombie. Hindi niya kayang takbuhan lahat. So ngayon, kailangan na talaga niyang mag-isip. Dahil sa mundo na to, hindi lang beer ang kailangan para mabuhay. Buti na lang may scooter na nakatiwangwang sa kalsada. Walang may-ari, may susi pa, so ayun, upgrade agad si Tendo. Habang umaandar siya, may naisip siya. Nag-start ang apocalypse during rush hour, ibig sabihin, ang daming sasakyan na naiwan na may mga susi pa. At tama nga siya, paglingon niya, may pangmalakasang motor. From corporate slave to apocalypse racer real quick ang buwisit. Pagbalik niya sa apartment, dumaan muna siya kina Kesaka. Kaso pagpasok niya, puro dugo na lang at tahimik. Mukhang nadali na ito ng mga zombie. That night, naalala na naman niya, pwede siyang mamatay anytime. Kaya kung ganun lang din, sulitin na niya. Umupo siya at sinimulang isulat lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. Mga bagay na hindi niya nagawa dahil puro trabaho. Samantala, yung girl kanina sa convenience store. Ito nasa penthouse siya, organized, disciplined. Morning routine, 10 kilometro run sa treadmill. Hindi siya tulad ng ating bida, na basta-basta na lamang sa buhay. Pinag-aaralan niya ang movement patterns ng zombies, kailangan niya ng actual field data. Kaya siya bumaba sa convenience store kanina, pati si Tendo, inobserbahan niya. Yung truck na bumangga, na-predict na rin niya yun. Habang nire-review niya ang footage ni Tendo, napaisip siya. Medyo reckless siya. Pero may point din ang mindset niya. Sa ibang lugar naman, may isang club na ginawang shelter. May batang babae na umiiyak dahil namatay ang tatay niya. Yung manager, pinapakalma siya, sinasabi niyang babalik siya after ayusin ang problema. Kasi bumalik na naman ang mga zombie. Lumabas sila para harapin ang mga ito. All-out fight para protektahan ang mga natitira. Samantala, si Tendo, cruising lang sa bagong motor, living his best life. Pumunta siya sa Shinjuku para hanapin ang best friend niyang si Kencho. Pero bago ito, tinry pa niyang magpa-cool beard. Ginuhitan ng marker para kunyari makapal. Mukhang ewan naman, kaya tinanggal din naman niya. Habang iniisip niya ang gagawin, napansin niyang may signal ang phone niya at may internet. Sobrang saya niya dahil, after 3 years na halos walang social life, makakausap niya ulit ang friends niya. Nag-send siya ng messages, ngunit walang reply. Doon niya na-realize na gumagana lang ang internet kasi mababa na ang mga gumagamit. Meaning, baka wala na karamihan sa contacts niya. Mabigat ito sa loob niya. Lahat ng overtime, lahat ng cancelled hangouts. Sayang, hanggang makita niya ang pangalan ni Kencho. Hindi to basta-basta mamamatay, sabi niya sa sarili. Samantala, si Kencho, 3 araw nang nakakulong sa isang room, tubig lang ang meron siya. Puno ng zombie ang hallway at wala siyang way out. Habang tinatanggap na niya ang ending niya, biglang may tumawag, si Tendo. Nagulat siya na buhay pa ito sabay. Sinabi niya ang location niya, sa Shinjuku. At doon papunta si Tendo. Habang nasa biyahe, naalala ni Tendo dati, na successful itong si Kencho, real estate contractor, maganda ang buhay, may love life pa. Pinayuhan siya noon na mag-quit sa toxic job niya. Pero nagalit si Tendo dahil insecure siya. Hindi siya nakapag-sorry. So ngayon, babawi siya rito. Habang palapit si Tendo, may manager na napaluhod na sa pagod, ready na sumuko sa zombies.
Biglang may busina sa malayo. Na-distract ang mga zombie. Nakagagawa ni Tendo. Nawala ang pressure sa hallway kung saan nakakulong si Kencho, at nakalabas siya. Pagkakita nila sa isa't isa, sumigaw agad si Tendo, at nag-sorry rito. Inamin niyang nainggit siya dati sa kaibigan niya. Kaso yung sigawan, nag-attract ulit ng zombies, kaya takbo sila ulit paakyat sa rooftop. At dito na corner, feeling ni Kencho, katapusan na nila. Pero may idea si Tendo, tumalon papunta sa katabing building. Ayun at tumalon agad si Tendo, habang si Kencho, nanginginig. Habang nag-aalangan siya, umamin siya. Hindi siya masaya sa trabaho niya dati, pinipilit niya lang ang sarili niya, dahil gusto talaga niyang maging stand-up comedian. Sabi ni Tendo, hindi pa huli ang lahat. Dahil dito tumakbo na si Kencho, sabay tumalon. At sa di malamang dahilan, ay hinubad pa niya lahat ng damit. Sa kasamaang palad kasing ikli ng potoy-toy nito ang naging talon niya, buti na lamang at hinayla siya ni Tendo pataas. At sa minalas-malas pa nito, ayun, nasugatan ang burat niya sa pag-akyat. Sinabayan na nga lang ng ating bida ang trip nito. Dalawa na silang hubad sa rooftop, umiinom. Bonding level to the max. Naglaro si Tendo ng zombie game. Ayon natalo agad, habang si Kencho naman, nagluto. At sobrang sarap ng pagkain. Sabi ni Tendo, grabe, parang ang galing mo sa lahat, kaya siguro sikat ka sa girls. Sagot naman ni Kencho, normal lang daw yun. Baka daw kaya single si Tendo kasi kulang ito sa skills. Dahil dito ay na-challenge ang ating bida. Sabi niya, makikipag-date siya ngayong araw. Kaso nga lang ang problema, ay apocalypse na nga. Habang tinitingnan ni Kencho ang bucket list ni Tendo, ay natawa siya. Flight attendant date, fine dining, sa gitna ng zombie apocalypse. Parang kailangan niya ata ng milagro. Pero seryoso si Tendo, kahit impossible raw, ay gagawin niya. Dinagdag naman ni Kencho ang pangarap niya, na maging stand-up comedian. At since utang niya ang buhay niya kay Tendo, ay game na rin siya sa kahit ano. At ngayon ang magiging first mission nila, pumunta sa mall para kumuha ng mega flat screen TV. At ayun, sakay ng hot rod, ready na ulit silang harapin ang zombie-infested city. Pero bago pa sila makarating sa mall, bigla silang napahinto sa isang dead end. At hindi lang basta dead end, dahil nagliliyab pa, may sunog, may tanker, at may zombie na firefighter sa gitna. Ang mas malala, may truck pang paparating sa kanila. Nagpanik si Kencho, pero si Tendo, nagka-flashback sa beer run niya dati, doon niya naalala na minsan, kailangan mo lang sumugal. Kaya ang plano niya, lampasan ang tanker. Sobrang baliw na idea, pero wala namang ibang option. So ayun, full speed siya, at matagumpay na nakatalon. Pero sumabog ang tanker sa likod nila. Kaya napilitan silang pumasok sa underground mall para makaiwas sa apoy. Ngunit may problema na naman, dahil puno rin ito ng zombies. Wala na naman silang choice. Iniwan nila ang motor at tumakbo. Nakakita sila ng store na bahagyang bukas ang pinto. Pumasok sila, sabay senara habang nadudurog ang mga daliri ng zombies sa pintuan. Paglingon nila, may flashlight. 3 babae at 1 lalaki ang nakatago sa loob. Defensive sila sa simula. Pero nang masigurong hindi infected sina Tendo at Kencho, ay naging okay na rin ang lahat. Tuldok, si Kencho, ayun sobrang nagpasalamat. Pero sabi ng isa sa girls, ano magagawa ng salamat mo? Sa trap parent tayo dito. At least, convenience store yun, hindi sila magugutom. Kung ganun din lang, ay uminom na lang daw sila. Nagpakilala ang bawat isa, sina Reika, Maki, at Yukari, flight attendants na kakalapag lang sa Japan bago nagsimula ang apocalypse. Narinig ni Tendo ang flight attendant at biglang kuminang ang mata niya, dahil isa yun sa bucket list niya. Kaso, medyo olats nga siya pagdating sa mga girls. Sinubukan niyang kausapin si Yukari, ngunit naging awkward, sobrang awkward. Humingi pa siya ng tulong kay Kencho. Pero si Kencho, busy na kay Maki, di na nga alam ng ating bida ang gagawin, kaya napalaklak na lamang ng alak. Ang ending, ayun nagsusuka si Tendo sa CR. Sinundan siya ni Yukari. Akala naman ni tanga makakadiskarte siya. Ang ending ulit ni-reject siya, at sinabing may boyfriend na raw siya. Habang nag-uusap sila tungkol sa trabaho at pangarap, sa baba naman. Lumalala ang situation. Yung lalaking kasama nila, nakagat pala, at hindi man lang nagsabi. Inatake niya si Reika.
Nagising sina Kencho at Maki. Pero si Maki, sobrang lasing, na halos wala ng reaction. Pagkakita nila kay Reika na zombie na, inatake niya agad si Maki. Si Kencho naman, napilitan ipagtanggol ang sarili. Meanwhile, sa taas, patuloy ang bonding ni Tendo at Yukari. Nag-share siya kung paano siya nawala ng passion sa trabaho. Pero bago pa sila makareact, biglang bumalik ang matandang lalaki at kinagat si Yukari. Tinulak ni Tendo ang matanda pababa ng hagdan. Pero alam niyang wala na. Bagamat hindi niya kayang iwan. Pero kailangan. At umiiyak siyang tumakbo. Sa labas, sinalubong siya ni Kencho. At guess what? May dala na itong flat screen TV. Kahit ganun ang nangyari, nakuha pa rin niya ang target nila. Habang tumatakas sila, iniisip ni Tendo ang nangyari. Mas lalong naging malinaw ang gusto niyang gawin sa buhay. Idinagdag niya sa listahan ang bagong pangarap. Dahil noong bata pa siya, parang hero siya. Laging lumalaban sa bullies para protektahan ang mahihina. Gusto niyang bumalik sa version na yun. Kalaunan, habang nanunood sila ng balita, ayon confirmed na nga na bagsak na ang Japan. Pero may mga liblib na villages pa raw na secured. Naalala ni Tendo ang pamilya niya, na baka safe pa sila. Habang tinatry ni Kencho ang bagong hairstyle niya, biglang nag-declare si Tendo na magiging hero raw siya. Parang modern John Wick, pero zombie version nga lang daw. So bagong item sa listahan niya. Ang maging politiko este superhero. Kalaunan, pumunta sila sa aquarium. Halos abandonado, magulo, pero may hinahanap si Tendo, samantala, may bus na puno ng survivors na naipit sa traffic ng zombies. Akala nila safe sila, hanggang may isang pasaherong nagpanik at nabuksan ang pinto. Ayun nagkagulo na nga. Isang babae ang nakatakas at tumakbo papunta sa aquarium. Akala niya safe na siya. Pero nadapa siya. Habang papalapit ang mga kalaban, may isang zombie na parang sprinter ang bilis. At biglang, may sumugod. Abat ang bida nating si Tendo. At naka-shark suit pa nga. Na nanggaling sa aquarium, tinamba niya ang zombies at tinulungan ng survivors papasok sa loob. At doon niya nakita ang isa pa niyang crush. Pero wala siyang time mag-isip. Dumating ulit ang mabilis na zombie. Kahit may baluti siya, ramdam pa rin niya ang sakit ng bawat tama. Natamba siya, at halos lamunin ng mga zombie. Ito namang si Kencho. Ayon nanunood lang. Good luck, sabi pa nito. Pero syempre, lumaban itong si Tendo, hanggang sa nahulog ang zombies sa ilog. Pagbalik niya sa aquarium, parang wala lang nangyari. Habang kausap niya ang crush niya, inasar siya nito ng todo. Tinry pa siyang ipagtanggol ni Kencho, pero olats talaga sa ebab. Biglang may malakas na ingay. Nalubos nilang kinagulat, dahil hindi lang ito basta zombie lamang. Bagkus ay isang zombie shark. At may paa, tumakbo silang lahat para balaan ang iba. Ito namang si Tendo balak sanang lumaban, pero na-realize niya. Sinong tanga ang lalaban sa isang piteng na may paa? Kaya umatras na lamang sila. Habang tumatakbo sila papunta sa emergency exit, may isang babae na natakot. Hinayla niya ang crush ni Tendo at itinulak sa harap para siya ang banatan ng zombie. Nang mapansin ni Kencho na wala na sa loob ang crush ni Tendo, gusto niya agad bumalik para tumulong. Kaso hindi na mabuksan ang pinto. Paglingon niya kay Tendo ay wala na ito. At mukhang tumakbo na ito pabalik. Samantala, yung ebab, nakaharap na sa zombie shark. Aminadong kasalanan niya rin, dahil isa sa basic survival rules, ay huwag sumabay sa malaking grupo kapag hinahabol ng zombie. Tinanggap na niya ang ending niya. Pero syempre to the rescue itong si Tendo. Bigla siyang lumabas mula sa air vent at sinugod ang piteng. Na siyang kinagulat ng dalaga dahil sa kabila ng lahat, bumalik pa rin ito para iligtas siya. Kaya tinanong niya kung bakit. Simple lang sagot ni Tendo na gusto niya lang tumulong. At wala siyang ibang dahilan. Doon nagsimulang mabago ang tingin nito kay Tendo. Habang tumatakbo sila, nag-isip siya ng plano, na mahina ang shark sa electric shocks, at kung makukuryente nila ito, ay siguradong inig-inig ito. Habang dinidistract ni Tendo ang piteng, tinamaan siya at tumalsik sa pader. Si Kencho naman, nagpanik na. So may naisip itong plano na siya na ang magsilbing pain. Pero habang ginagawa niya, saka pa lamang niya na-realize na sobra itong delikado. Buti na lang. Sapat na ang distraction para makabangon muli si Tendo. Nakahanap na rin ang ebab ng Bat Aries, na siyang tinapon nila kay Tendo.
Ginamit niya ito para kuryentehin ang peteng. Ayon nanginig-nginig ang fish. Pagkatapos makatakas, naglakad silang tatlo palabas. Tinanong ni Kencho ang babae kung sasama ba siya sa ibang survivors. Pero ayaw na raw muna niya sa mga grupo. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit sinugal ni Tendo ang buhay niya. Sabi naman ni Tendo, mahalaga raw kasi ito sa kanya. Kinilig naman ang baby girl. Ayun finally, ibinigay niya ang contact info niya sa ating bida ay. Later, pumasok sila sa isang luxury store. Nakita ni Tendo ang isang mamahaling relo na dati hindi niya kayang bilhin. Pero ngayon, end of the world na, kaya what you see is what you get ayahay. Naghanap pa si Kencho ng mas mahal. Kaya ayon, pormado ang magtotropa sa gitna ng isang apocalypse. That night din, napansin nilang wala na silang tubig. Madilim na ang buong city, walang naring balita. Kaya posibleng sila na lang ang natitirang buhay sa lugar. Pero kaysa mag-moment sila, in-enjoy muna nila ang skyline. Lalo na at maganda ang city kapag walang ilaw. Dito napagdesisyonan nila, na pupunta sila sa hometown ni Tendo sa Gunma, kinabukasan, nag-impake na sila. Sabay nagpaalam si Tendo sa lumang buhay niya. Normally 5 hours ang biyahe, pero hindi nila alam ang kondisyon ng kalsada lalo na ngayon. Kaya tinanong ni Kencho kung kukuha na ba sila ng baril for self-defense. Pero iba ang plano ni Tendo. Kung magta-travel daw sila, ay dapat gawin nila with style. Gamit ang isang luxury camping vehicle. Hanggang sa isang car show, nakita nila ulit si Shizuka. Tinry ni Tendo yayain siya, pero olat spare ang supat nating bida. Si Kencho na lang kumausap dito at kinumbinsi ito. Sa loob, abat nagagawa na nga sila ng sasakyan. Si Tendo gusto ng pinaka-luxury car. Si Shizuka, practicality naman ang gusto. Hanggang sa may nakita siyang RV na nagustuhan niya. Na siya nang ang pinagtripan ng dalawa at ano raw uli yung sinabi nito kanina. Pero dahil sa ingay nila, napalibutan tuloy sila ng zombies. Kaya ayon napilitan na lamang silang sumakay sa kung anong RV at tumakas. Habang palabas ng city, napansin ni Tendo ang katahimikan. Sabi naman ni Shizuka na malamang hindi nakalabas ang karamihan. Dito nila napag-usapan ng marahil dahilan ng zombies. Na posibleng galing sa virus. Kung may vaccine sana, ay baka may chance pa raw ang mundong makaligtas. Pero sa ngayon, ang priority nila ay ang mabuhay at makasurvive. Kinagabihan, habang magse-set up sila ng camp, ay may nakita silang spike strips. At doon nila na-realize, mas nakakatakot parents sa zombies ang ibang tao. Dito na lumabas ang grupo ng mga bandido. At ang leader, abat ang dating boss ni Tendo. Nagkaroon agad ng PTSD si Tendo. Lahat ng trauma bumalik sa kanya. Planado pala ang ambush. At gusto siyang gawing alipin ulit na gago. Binuking ni Shizuka ang kalokohan ng boss. At sinabing nagpapanggap itong protector pero sa totoo siya rin naman mismo ang looter. Pero sa kasamaang palad ay wala silang choice. Napilitan si Tendo magtrabaho ulit para rito. Habang ginagamot ni Shizuka ang sugat ni Kencho, sinabi niyang alam niya ang pakiramdam na kontrolado ka. Dahil may sariling trauma rin siya. Noong bata siya, nakakita siya ng puppy at gusto niya sanang alagaan. Pero pinilit siya ng ama niya na maging matigas, at walang emosyon. Kaya simula noon, naging sobrang logical siya sa lahat. Samantala, si Tendo, parang bumalik sa dating buhay niya. Natahimik lamang, at sunod sa year lang. Wala siyang magawa, hanggang sa makakita siya ng beer. Sinubukan niyang palamigin para sa lahat. Pero nagalit ang boss. Para sa boss, sayang kuryente lamang ito. Hanggang sa dumating ang mga workers at natuwa sa beer. Kaya napilitan itong ibigay. Mas lalo niyang na-realize na pareho lang lagi ang mundo. May zombies man o wala, may mga taong gagamit at mang-aabuso pa rin. Sabi pa nito kay Tendo na maging parang zombie na sunod sa yearn lang sa mga utos nang wala silang maging problema. Kinagabihan, nag-aalala si Kencho kay Tendo. Alam din ni Shizuka na may trauma ito. Kinabukasan, habang nagdadala si Tendo ng beer para sa boss at mga tauhan nito, dahil na rin sa sobrang puyat nito, ay natisod siya. At nabagsak ang mga bote. At kahit end of the world na, ay ganun pa rin ang sistema sa nakaraan ng ating bida, ang mga tao ay tinatrato pa rin ng mga empleyado na parang mga alipin, paulit-ulit na humingi ng sorry si Tendo habang sinisigawan siya ng iba. Samantalang sa kabilang banda, nagwawala naman ang dati niyang boss dahil mali raw ang pagbuhos ng alak sa kanya.
Pinatawag niya si Shizuka at pinilit itong mag-serve ng inumin. Kahit ayaw, napilitan itong sumunod habang bastos siyang tinititigan ng manyak. Hindi pa doon natapos, pinilit pa siyang uminom kasama nito. Halatang may masama itong balak, pero hindi siya pinansin ni Shizuka. Dahil doon, lalo itong nagalit at pinatawag si Tendo para kumuha ng panibagong alak. Dahil na rin sa pagod, puyat, at stress, ay nagkamali si Tendo at naibigay ang bote na walang laman. Doon tuluyang nag-urumintado ang boss, sigaw ng sigaw na may pa-free shower ng laway nito. Habang nangyayari ito, tahimik na nakaupo si Shizuka at bumalik ang alaala niya sa pagkabata. Mula bata pa lang, tinuruan na siya ng ama niya kung paano manipulahin ang ibang tao para maging CEO. Para sa ama niya, hindi kailangan ang puso at emosyon bilang tao, kaya literal na sinira niya ang pagkatao ni Shizuka. Noong panahon na ito, nagkaroon siya ng kaibigan, isang aso na lihim niyang inalagaan. Dito niya naranasan ang tunay na saya. Pero nang malaman ito ng ama niya, pinatay nito ang aso niya. Doon tuluyang nawala ang puso ni Shizuka, at natuto siyang sumunod na lang. At ngayon, nakikita niya ang sarili niya kay Tendo, noong panahong pareho silang kinokontrol ng iba. Balik sa kasalukuyan, pinapagalitan pa rin si Tendo, sinasabihan na wala siyang silbi. At unti-unti, winawasak ang confidence niya hanggang maniwala siya na wala siyang kwenta. Pagkatapos, nagbago ang tono ng boss, bigla itong naging mabait, sinabi na ginagawa niya lang yun para sa ikabubuti ni Tendo, pinipilit siyang manatili sa compound dahil delikado raw sa labas, abat parang boss mo sa tunay na buhay na expert sa gaslighting sarap sa pakin. Dala na rin ng sobrang pagod at mental torture, halos bumigay na rin si Tendo. Hanggang kinagabihan, nagtatrabaho pa rin siya na parang robot, samantala, nakita ni Shizuka ang bucket list ni Tendo at napangiti siya. Sabay may dinagdag siyang bagong entry dito. Kinabukasan, handa na sina Shizuka at Kencho umalis, pero nagulat sila nang sabihin ni Tendo na mananatili siya, naniniwala na siya na wala siyang silbi sa labas. Hindi ito matanggap ni Kencho, pero si Shizuka, naglakad na palayo, hanggang sa maalala niya ang sarili niya sa nakaraan. Bago siya tuluyang umalis, ay binalika niya si Tendo. Direkta niyang sinabi at ni real talk si Tendo, na ginagamit lang siya ng pangit niyang boss, gusto lang nitong maging alipin siya habang buhay. Hindi ito nagmamalasakit sa kanya, lalo na at gusto lang nitong may mas mababa sa kanya. Tahimik ang lahat habang sandamakmak na trash talk ang ibinira nito sa boss ni Tendo. Pagkatapos, tinanong niya si Tendo kung ano ba talaga ang gusto nito. Sabay ibinigay niya ang notebook at ipinakita ang bagong entry dito, ang mamuhay ng malaya. Nagpanik ang boss at tinapon ang notebook, pero pinrotektahan ito ng ating bida at tuluyang nagising. Nagpasalamat siya, at kahit maging zombie raw siya, mas pipiliin niya yun kaysa mabuhay bilang alipin. Walang ano-ano'y biglang dumating ang team mula sa supply run, pero imbes na good news, sinalubong sila ng zombie attack. Tumakas ang grupo at nagpatuloy sa paglalakbay. Excited si Tendo dahil marami na siyang nagawa sa bucket list niya, pero nag-aalala si Shizuka dahil baka mauna pa itong mamatay. Habang nasa daan, ay may nakita silang truck na napapalibutan ng zombies, ibig sabihin, ay may survivor sa loob. Excited si Tendo na maging bayani ulit, suot pa niya ang shark suit at handa nang sumugod, hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Dito isang samurai ang lumabas. Tumalon ito ng mataas at pinatay ang mga zombies gamit lang ang pana. Napahanga ang lahat, habang si Tendo naman, ay tuwang-tuwa sa bagong kakampi. Habang kinakaharap nila yung mga zombie sa paligid ng truck, may isang samurai na biglang lumabas at halos mag-solo ng buong laban. Sobrang intense, na parang galing pa sa ibang anime, pero nang tanggalin ito yung mask niya, nagulat sila dahil si baby ko German girl pala ito, at nagpakilalang si Beatrix. Sobrang fan siya ng Japan, mula sa history hanggang anime, ay kabisado niya, kaya pala naka-full samurai armor ito. Nagpasalamat din siya sa grupo at ipinaliwanag kung bakit siya nandoon. Pagbukas ni Tendo ng truck, tumambad ang isang refrigeration van na puno ng tuna, may mission pala itong si Beatrix, at kailangan niya raw may hatid ang isda sa isang sushi chef, mukhang sincere naman ito, at mukhang para rin ito sa mga survivors. Pero nang tanungin nila kung bakit sobrang importante sa kanya ng tuna, ay simple lang ang naging sagot nito. At yun ay ang gusto niya raw ng sushi. Lumaki si Beatrix sa panunood ng anime at pangarap niyang makatikim ng totoong sushi sa Japan.
Pero pagdating niya rito sa kasamaang palad, aba at boom, zombie apocalypse ang bumungad sa kanya. Ayaw niyang masayang ang pangarap niya. Kaya hinanap niya talaga ang isang legit na sushi chef na pumayag gumawa ng sushi kung makakapagbigay siya ng fresh fish. At syempre, nang marinig ni Tendo ang salitang sushi, abat game na agad siya. Pumunta sila sa city para hanapin ang chef, pero napuno ng zombies ang kalsada, walang konkretong plano sina Tendo at Beatrix, basta sugod lang sila, buti na lang brainy itong si Shizuka. Ginamit nila si Kencho bilang bait, habang hinahabol siya ng mga zombie, naipon ang mga ito sa isang spot, sinubukan nilang sunugin gamit ang alak, pero pamalya ang posporo, at halos madali na sila. Handang ipaglaban ni Tendo ang tuna hanggang kamatayan, at mas gugustuhin pa raw niyang maging zombie kaysa hindi makakain ng sushi. Sa huli, ginamit ni Shizuka ang drone para tipunin ang zombies sa isang area na may gasolina, at sa isang sindi lang, boom sunog kasama mga kunot na itlog. At finally, safe na sila, yehey yehey. Nakita nila ang sushi chef, isang matandang lalaki na dekada ng pina-perfect ang craft niya. Nang tikman ni Beatrix ang sushi, ay talagang napaluha siya, na siyang kinatuwa naman ng chef, dahil may mga tao pa ring nagpapahalaga sa ginagawa niya. At ayun nga, nag-celebrate sila buong gabi. Kinabukasan, balik biyahe na naman sila, pero sobrang init, wala pa silang maayos na ligo ilang araw na. Kaya medyo lapot at anghit ang vibe nila sa loob ng sasakyan, kaya napagdesisyonan nilang maghanap ng hot spring. Na-excite naman si Beatrix, at ang dami pa niyang trivia tungkol dito, si Tendo naman, sinusubukang dumiskarte kay Shizuka, pero as usual, hindi niya priority ang masaksak ng hotdog. Pagdating nila, sira ang women's bath, kaya sinamantala naman ito ng mga lalaki at sinabing wala na silang choice kundi magsalo-salo pero agad silang pinatahimik ni Shizuka. Ang mas malala, di nila namalaya na yung bath pala na papasukan nila, ay puno ng mga hubad na zombie men, kaya takbo agad sila palabas. Pagod at disappointed, ay natulog na lang sila sa labas. Sa gitna ng gabi, nagising si Tendo dahil nauuhaw, habang naghahanap siya ng tubig, may nakita siyang natural hot spring sa bundok, walang pagdadalawang isip, ay lamusong siya agad. Pero may nabangga siyang tao. Abat ang lablab niyang si Shizuka. Pareho silang nagulat, humingi siya ng sorry at sinabing lalabas na siya, pero napaisip si Tendo, buong araw niya itong gustong maranasan, kahit awkward, ay hindi siya aalis. Doon, sa tahimik na hot spring sa gitna ng apocalypse, ay nagsimula ang mas personal nilang usapan, at doon din nagsimulang mabasag ang makapal na pader ni Shizuka sa pumapag-ibig nating bida. Dito na nag-open up si Shizuka. Lumaki siya na tinuruan ng ama niya na may dalawang klase lang ng tao sa mundo. Yung tama, at yung may sapat na resources para gawing tama ang sarili nila. Ang paniniwala ng tatay niya, panatilihin ang posisyon mo, at kapag may kumontra, aidmande mo hanggang sa sumuko sila, walang puwang ang emosyon, puro control at power lang. Kaya kanina, muntik na siyang bumalik sa dating mindset, hindi siya sanay maging tunay sa nararamdaman niya. Dito napansin ni Tendo na mukhang iba na siya ngayon, at nagiging open na nga siya sa iba. Napaisip din si Shizuka, at mukhang tama raw itong si Tendo. Kung sakaling magkakapartner daw siya, gusto niya yung kaya niyang kausapin ng ganito, yung kaya niyang maging totoo. Pagkasabi niya noon, abat natigilan ang bida nating abangers. Dahil parang binigyan niya si Tendo ng go signal. Namula siya, si Tendo naman, hindi pinalagpas ang chance, rekta tinanong ang dalaga at ibig daw bang sabihin nito ay. Bago pa man makasagot, ay dumating sina Kencho at Beatrix, na buwisit sa kanila dahil sila lang ang nasa hot spring. Wala nang hiya-hiya, tumalon agad sila sa tubig. Ayon, basag ang bida nating naudlot na naman ang potoy-toy. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila papuntang Gunma. Nag-aalala si Beatrix para sa parents ni Tendo, pero kumpiyansa siya na okay lang ang mga ito sabay nagbiro pa na mas may chance pang modelin ng arthritis ang mga ito, kaysa zombies, hihi. Si Kencho naman, iniisip na agad kung paano siya magpapakilala, at syempre, ang unang idea na naman ito, puro kalokohan at habarin daw ang kanyang mga damit, kaya binilisan ni Tendo ang takbo ng van para hindi na ito marinig. Kalaunan, tinanong siya ni Shizuka kung kinakabahan daw ba siya. 3 taon na rin kasi simula nang huli siyang umuwi. Hindi naman daw siya kinakabahan, ika naman ito, pero alam niyang awkward ang magiging usapan nila ng tatay niya. Naputo lang iniisip niya nang sumigaw si Beatrix. At sinabing may roadblock,
Huminto sila at sinilip ang tunnel sa harap, puno ito ng daan-daang zombies, nasa kabilang side ang village nila Tendo. Hindi niya nakilala ang kahit isang mukha mula sa baryo, ibig sabihin, baka safe pa sila. Dahil hindi sila makadaan, kailangan nilang iwan ang sasakyan at maglakad sa gubat paikat ng bundok. Bagamat positibo siyang buhay pa ang kanyang mga magulang, ay di pa rin mawala ang kaba sa dibdib niya. Napansin naman ni Shizuka na selyado din ang kabilang side ng tunnel, ibig sabihin, posibleng na-trap ng villagers ang zombies doon para protektahan ang mga sarili nila. Habang naglalakad, may sumigaw mula sa likod. Isang lalaki ang tumatakbo papunta sa kanila, hinahabol ng zombified na baboy ramo, walang pagdadalawang isip, panyana ni Beatrix ang hayop sa pagitan ng mga mata nito. Nagpasalamat ang lalaki na nagngangalang Kumo. Tumakas siya sa lungsod dahil na-overrun na raw ito. Napag-alaman din nilang master carpenter ito, parang Minecraft Steve na may survival skills. Ikinatuwa ito ni Tendo dahil nasa bucket list din niya ang gumawa ng treehouse, kaya imbes na magmadali papunta sa magulang niya, ay tumulong muna siya kay Kumo. Habang nagtuturo si Kumo, sinabi niyang ang bahay ay nakadepende sa puno, kailangan mong pakinggan ang kagubatan, dahil kapag namatay ang puno, ay mamamatay na rin ang bahay. Napangiti si Tendo, lagi niyang gustong gumawa ng treehouse noong bata pa siya. Bigla namang natahimik si Kumo. Dahil may anak din siya dati, pero nakagat ito ng asawa niyang naging zombie, sa kasamaang palad ay kinailangan niyang patayin silang dalawa. Ang malupit pa ay hindi man lang niya naitayo ang treehouse na pangarap ng anak niya. Tahimik na nagpatuloy ang kanilang paggawa, nang matapos, ay naging maayos naman ang kinalabasan, isang maliit na simbolo ng bagong simula para sa kanila. Matapos nito ay nagpatuloy na sila sa village. Pinakita ni Tendo ang death trap na ginawa ng mga magulang niya dati, na bagamat delikado, ay epektibo naman laban sa zombies. Di nagtagal ay sa wakas, natanunan nila ang baryo. Habang papalapit, iniisip ni Tendo kung paano siya babawi sa 3 taon na hindi niya pag-uwi. Hanggang sa pagdating nila, ay walang tao sa labas. Kinabahan siya hanggang makita niya silang buhay, nasa loob ng isang hut kasama ang ibang survivors. Agad siyang nag-sorry sa hindi pagbisita dati, sa pagiging walang silbi niyang anak. Pero imbes na magdrama, binanatan siya ng tatay niya. Tapos sinabi lang na may bakanteng kwarto sila kung gusto nilang magstay. At umalis papuntang bukid. Samantala, habang naghahanda ng pagkain ng nanay niya gamit ang mga tanim nila, napansin ni Shizuka kung gaano ka self-sufficient ang baryo, at halatang sanay silang independent tuwing winter. Kaya nilang mabuhay ng sarili lang. May mga tagalungsod na tumakas papunta rito, pero may ilan ding tinago ang kagat nila, at doon nagkagulo, kaya sinelyuhan nila ang tunnel. Gusto ni Tendo bumawi, kaya tinulungan niya ang nanay niya sa paghuhugas, pero pinahinto siya, kaya sa bukid naman siya tumulong sa tatay niya. Tahimik silang nagtrabaho, sinubukan niyang makipag-small talk, pero maiikling sagot lang ang nakuha niya mula rito. Gusto niyang mapasaya ang magulang niya, kaya hindi siya sisuko. Pero nang gabing yun, pinakita ang tatay niya na umuubo ng dugo. At tila may tinatago ito. Habang pauwi sila, may nadaanan silang grupo ng mga lalaki mula sa lungsod. At mukhang may masasamang balak. Ang leader, isang typical loser na natuwa pa sa apocalypse dahil wala ng rules. Ayon, ninakawan pa nga ang tindahan ng sigarilyo. At ngayon, may sarili silang twisted version ng 100 Things to Do Before Becoming a Zombie. Criminal edition nga lang. At mukhang sila na ang susunod na magiging problema ng ating mga bida. Kinabukasan, parang bumalik muna sa normal ang buhay sa baryo. Si Tendo, pinagtripan ng mga girls sa village at ginawa ng dreadlocks. Isa sa mga ito ay expert talaga at forte ito, dahil higit 10 taon na itong nagtatrabaho sa hair salon, kaya nung nalaman niyang gustong subukan ni Tendo ang bagong look, ay agad game ito. Kasama niya ang 2 pang babae, yung isa, dating college teacher sa Tokyo, yung isa naman, professional makeup artist para sa movies, na curious naman si Tendo, kaya tinanong niya kung anong pelikula na ang nagawa nito. Dito ipinakita ng babae ang poster ng zombie movie na Song of the Dead. Napanood na pala yun ni Tendo dati, pero hindi niya alam na sa Japan pala ito ginawa, mas lalo namang naging excited ang babae. Kwento nito, kasalukuyan silang nag-show-shoot ng sequel nung sumiklab ang outbreak, at sa simula, akala pa ng lahat ay prank lang, pero nung nakita na nila ang totoong dugo at walang kumukuha ng video,
ay doon na nila na-realize na seryoso na ang mga nangyayari. Marami raw silang pinagdaanan bago makarating sa baryo, pero tinanggap parents sila ng mga tao rito nang walang alinlangan, kaya kung pwede nga lang daw, ay gusto sana nilang manatili na lang dito habang buhay. Sa kabilang banda, si Shizuka naman, ay busy sa pagtulong sa mga matatanda, nagpapainit siya ng apoy gamit lamang ang simpleng tubo. Dumating ang isang lola at nagpasalamat sa kanya. Alam niyang hindi sanay si Shizuka sa ganitong trabaho, pero palaban din daw talaga ang dalaga. Para sa kanya, mas mahalaga ang matutong mabuhay ng walang modern technology, at dahil nga sa apocalypse, ay bumabalik ang mundo sa dating paraan na walang gadgets. Habang nag-aalaga siya ng apoy, may biglang humawak sa kanya, isang matandang lalaki, akala niya asawa niya si Shizuka, pinagalitan siya ng lola at nag-sorry. Dati raw itong pinakamahusay na hunter sa baryo, pero since matanda na ay mali-mali na. Maya-maya, may lalaking sugatan ang kamay, tumulong agad si Shizuka, pinayuhan niya sila kung paano atali ang sugat nang hindi nagkakaroon ng impeksyon. Pati kung paano pigilan ang pagdurugo. Doon nila napagkamala na doktor siya, pero sinabi naman ng dalaga na hindi, at naging pangarap lang daw niya ito dati, kaya nagbasa-basa siya tungkol sa medicine. Wapakals naman ang mga ito. Simula raw ngayon, siya na ang unofficial doctor ng village. Samantala, si Kencho naman, heto na sa farm. Ipinakita sa kanya ang lugar kung saan near-recycle ang dumi bilang pataba. Sa Japan daw kasi, madaling mawala ang nutrients ng lupa dahil sa ulan, kaya malaking tulong yon. May biro pa na kapag tumalon ka raw doon, aasenso ang buhay mo. Syempre, hindi naman pumayag si Kencho ano raw siya tanga. Hanggang sa napansin niya ang isang batang babae na tahimik na naglalaro kasama ang aso. Kwento ng matanda, nakatakas ito mula sa lungsod pero namatay ang mga magulang nito. Simula noon, hindi na ito ngumiti. Kaya ito namang si Kencho, gumawa ng paraan, kinausap niya ang bata, nag-juggle siya, nagbiro, at kahit papaano, napangiti niya ito. Ang pangalan ng bata ay Anju, pero tinawag niya na lamang itong Angie. At ayon, naging magkaibigan sila. Si Beatrix naman, tinuruan tungkol sa water wheel na pinanggagalingan ng kuryente sa baryo, kaunti lang ang output, at sapat lang sa mga pangangailangan nila. Dahil na rin sa mga zombie bears at boars, mas pinalakas nila ang electric fence. Itinuro rin sa kanya na may emergency box na pwedeng magpatay ng kuryente kapag may leak. Ngunit binalaan siya na delikado yon. Habang lumilipas ang araw, napansin ng grupo na unti-unti nilang nagugustuhan ang buhay sa baryo, bagamat mabagal, at mahirap, pero mas meaningful. Kinagabihan, nag-uusap sina Tendo at Kencho. Ito kasing si Kencho, na trauma matapos matutong katayin ng manok, mukhang hindi na raw siya kakain ulit ng manok habang buhay. Habang nagkukwentuhan, napansin ni Kencho ang isang pamilyar na mukha, si Higashi, na dati nilang kaklase sa college, pero umalis agad ito. Halatang ayaw silang makita. Hindi na aalala ni Tendo, pero si Kencho, oo. Noong college, bigla na lang itong nawala, at mukhang galit na galit ito sa kanila, dahil sa isang simpleng dahilan. Na masaya sila, at siya, hindi. At mukhang may plano itong masama. Iyong gabi rin na yun, ay nakita ni Tendo ang tatay niya na umiinom sa labas, naupo siya sa tabi nito. At sa wakas, nagkaroon sila ng maayos na bonding. Sinabi ni Tendo na dati, pangarap niya ang buhay sa lungsod, pero ngayon, napapaisip siya. Na baka mas maganda ang simpleng buhay sa baryo, kaya gusto niyang manatili. Pero tumanggi ang tatay niya. Para sa kanya, dapat mangarap ng mas malaki ang anak niya, hindi ito dapat makulong sa maliit na lugar na ito. At dagdag pa nito, hindi raw bagay sa kanya ang dreadlocks. Na siyang tinawanan nilang parehas. Sa wakas, nagkaroon sila ng moment ng airpot niya na matagal na niyang hinihintay. Pero mukhang mauudlot at pansamantala lamang ang magiging kasiyahan nila. Dahil sa malayo, gumagalaw na ang grupo ng mga kulukoy, mukhang plano nilang sirain ang baryo, at personal ang galit ni Higashi kay Tendo. Habang nagpa-party ang villagers, may isang lumabas para umihi, doon niya nakita ang paparating na bangungot. Mga zombies na naman, at nagkalat na nga sila sa paligid. Kalaunan ay napansin ng grupo na may mali. Lumabas sina Tendo, Kencho, Shizuka, at Beatrix. At doon nakita nilang nilusob na ang village. Nagulat ang lahat kung paano nangyari ang pag-atake, pero hindi na nag-aksaya ng oras pa ang tatay ni Tendo. Agad siyang kumilos para hanapin ang asawa niya.
habang inutusan si Tendo na puntahan ang mga kaibigan niya. Samantala, si Higashi naman at ang grupo nitong kupal ay naka-bulldozer at ligtas sa mga zombie. Tawa sila ng tawa habang pinapanood ang mga taong nagtatakbuhan para mabuhay. At para sa kanila, ay parang laro lang ang lahat. Si Shizuka naman, pilit na tinutulungan ang mga sugatan at may sakit, inililipat niya ang mga ito sa isang bahay para makapag-barricade. Pero habang ginagawa niya yun, napaligiran siya ng mga zombie. Buti na lang, dumating ang mga taong natulungan niya noon bilang village doctor, sinamahan pa sila ng hunting squad at pinaulanan ng bala ang mga zombie. Kaso, sobrang dami na ng kalaban kaya napilitan silang umatras at magtago sa loob. Hindi pa doon natapos ang kalokohan ni Higashi. Nagsindi ito ng dinamita at pinasabog ang ilang bahay, halos masira na ang buong baryo. Halatang natataranta na si Shizuka dahil kung hindi sila kikilos, wala nang matitira sa kanila. Sa kabilang banda, tumatakbo si Kencho habang karga si Angie, halos maabyutan na sila ng mga zombie. Pero dumating si Beatrix at iniligtas sila gamit ang kanyang sandata. Maya-maya, nakarating din sina Tendo at Shizuka. Nakaisip si Shizuka ng plano, at ito ay ang ilikas ang lahat papunta sa suspension bridge para hindi sila masundan ng mga zombie. Ngunit may problema dahil may electric fence sa paligid ng baryo. Sabi ni Beatrix, hindi yun dapat maging hadlang dahil mahina lang ang shock. Pero nang hawakan ito ni Kencho, halos manginig-nginig siya. At malakas na ang kuryente, ibig sabihin, may nagtaas ng boltahe at sinira ang switch para patayin ito. Ano pa nga ba at malinaw kung sino ang may gawa? Si Higashi at ang grupo nito. Noong una, hindi makapaniwala ang lahat, hanggang sa sinabi mismo ni Higashi, may sarili rin daw siyang bucket list, at kung mamamatay lang din daw siya, ay gusto niyang mabuhay sa paraang gusto niya, kahit masaktan pa ang iba. Galit siya kay Tendo mula pa noong college. Dahil araw-araw itong masaya habang miserable raw ang buhay niya. Para sa kanya, sapat na dahilan yun para sirain ang lahat. Naunawaan ni Tendo ang gustong sabihin ni Higashi. Pareho lang silang gustong sulitin ang natitirang oras nila. Pero may hangganan yun. Hindi niya kayang mabuhay habang inaapakan ng ibang tao. Hindi niya hahayaang mamatay ang mga taong tumulong sa kanya, lalo na ang mga magulang niya. Kaya naghiwalay ang grupo para iligtas ang mas maraming tao. Habang patuloy ang panggugulo ni Higashi, nag-barricade ang tatay ni Tendo kasama ang ilang villagers, pero bigla itong bumagsak, at lumalala na ang sakit niya, kahit pilit niyang itinatago. Si Tendo naman, papunta na sa kanila habang nilalabanan ang mga zombie gamit ang mahabang kahoy. Sa ibang lugar, hinahanap naman ni Angie ang aso niyang si Charo. Nang makita niya ito, bigla siyang sinunggaban ni Kencho at tinakpan ng bibig para hindi makatawag ng pansin. Ipinaliwanag niyang delikado ang mag-isa, pero sinabi ni Angie na si Charo na lang ang natitira niyang pamilya. Naunawaan yun ni Kencho, dinala niya sila sa bubong para mas ligtas, pero hindi lang zombie ang kalaban, umakyat din ng isang kalaban at sinubukang itulak sila pababa, halata sa itsura pa lang na galit ito sa mundo. Gusto lang nitong mandamay at manggulo. Samantala, papunta si Beatrix sa water wheel para patayin ang kuryente, pero hinarang siya ng isa pang kupal, at binangga ng traktora ang kabayo niya. May dala pa itong chainsaw, na siyang nagputol ng sandata ni Beatrix, kaya napilitan siyang gumamit ng espada. Si Shizuka naman, patuloy na nililikas ang mga matatanda, pero tumanggi ang mga ito, dahil alam nilang pabigat lang sila, lalo na at may bedridden pa, ginosto na lang nilang maiwan para makaligtas ang iba. Bagamat ayaw ni Shizuka, ay wala na talaga siyang choice, nangako siyang babalik, para mailigtas sila. Sa bahay ng pamilya ni Tendo, halos mabasag na ang pinto, sakto dumating si Tendo, at hindi pa nga raw siya handang mawala ang mga magulang niya, dahil marami pa siyang gustong gawin para sa kanila. Ngunit hinayla siya ng tatay niya, siya na raw ang lalaban. At kung gusto raw talagang bumawi ni Tendo, ay kailangan niyang mabuhay, huwag siyang mauunang mamatay kaysa sa mga magulang niya. At ang huling hiling niya, ay alagaan ang nanay niya. Habang papunta sa mga zombie, ipinakita ang dahilan kung bakit naging ganito ang isa sa mga kalaban. Dati rin siyang ordinaryong tao, pagod sa trabaho, sira ang pamilya, walang pagmamahal, unti-unti siyang nawala ng dahilan mabuhay, kaya ngayon, gusto niyang makita ang iba na magdusa rin. Sa kabilang banda, nagtatago si Shizuka sa damuhan, pero may nakakita sa kanya, isang kupal na naman na mas nakakatakot pa kaysa sa zombies, at may masamang balak ito, kaya napatakbo si Shizuka ng buong lakas. Ngunit sa gulat niya,
ay halos makahabol pa rin ang lalaki. Isa pa sa mga ito ay kupal din talaga, tipong kahit sa Discord, hindi siya tatanggapin bilang moderator. Dati siyang nagtrabaho sa isang French restaurant, pero sobrang tamad niya. Ayaw pa niyang matuto ng French sa French restaurant nga nagtatrabaho ang bobo ampota. At kung ano-ano pang katangahan, kaya ang ending, na-assign lang siya sa cleaning duty. Pero nagbago ba siya? Abat siya pa nga ang galit, sinisi pa niya ang lahat, kaya siya unfair daw dahil hindi marunong mag-Japanese ang mga tao sa isang French restaurant. Isang araw, lumabas siya para manigarilyo, tapos basta na lang itinapon ng sigarilyo sa kasi ng puno ng flammable na mga bagay, abat ano pa nga ba ang mangyayari, ayun nasunog ang restaurant. Pero imbes na mag-sorry, sinisi pa niya ang restaurant. Kasalanan daw nila dahil may kusina sa lugar na gusto niyang magyosi, ayun natanggal siya sa trabaho, at hanggang ngayon galit pa rin siya. Ang problema, hindi lang ito basta immature, delikado rin itong tao at armado. Samantala, yung matandang akala si Shizuka ang asawa niya, ay biglang nakaramdam na nasa panganib si Shizuka, kaya kahit mahina, ay tumayo mula sa kama nito. Sa may water wheel naman, patuloy ang laban ni Beatrix laban sa babaeng mayembro ng mga kupal na may chainsaw. At bagamat magaling si Beatrix, ay unti-unti nang nasisira ang espada niya dahil sa lakas ng chainsaw. Sinabi ng babae na hindi sapat ang katana laban sa ganitong armas, pero syempre may downside din ng chainsaw, ito nga ay sobrang ingay, kaya umaakit ng zombies. Tinanong ni Beatrix kung bakit ginagawa ito ng kalaban, pero tulad ng iba, wala rin siyang nakikitang mali sa ginagawa niya. Lumaki raw siyang perfectionist, lagi siyang tama, pero dahil sa pagiging controlling niya, ayaw ng mga tao sa kanya, at sa halip na magbago, gusto niyang pilitin ang mundo na tanggapin siya. Balik naman kay Kencho, nasa gilid siya ng rooftop at muntik ng mahulog, habang nakikinig siya sa drama ng kalaban, at base sa kwento nito, ay napansin niyang kupal din talaga ito lalo na sa pamilya nito. Hindi pa nga ito pumunta sa kapanganakan ng anak niya, pero abat siya pa ang galit. Sinabihan siya ni Kencho na hindi pwedeng sisihin ng iba kung ikaw mismo ang hindi nag-effort. Hindi yun nagustuhan ng baliw, kaya mas lalo niyang sinubukang itulak si Kencho, pero napansin ni Kencho ang septic tank sa ibaba. Bigla niyang hinayla ang lalaki pababa, tumalon siya sa loob para matago ang amoy niya, habang naiwan ang kalaban sa labas, at agad itong kinain ng zombies. Paglabas ni Kencho, sobrang yaki niya, pero at least buhay ang person diba? Si Angie naman sobrang nagpasalamat, pero gusto muna niyang lumayo hanggang makaligo siya. Sa isang bahay naman, tinatanong ng matandang si Hio kung nasaan si Shizuka. Ipinaliwanag naman ng iba na ginamit nito ang sarili na distraction sa zombies para mailigtas sila. Nagalit si Hio, at sinabing nakaligtas sila sa maraming bagyo, maraming lindol, at iba pang sakuna, so ngayon pa ba sila susuko ng dahil lang sa mga hinayupak na zombies? Ayun nga at buti na lang ay inabutan pa nila si Shizuka, at bago pa may mangyaring masama, pinaputukan nito ni Hio ng baril at pinabagsak ang armas ng kalaban. Pagkatapos, pinagtulungan siya ng matatanda. Sa kabilang banda naman, napagtanto ni Beatrix na walang saysay makipag-argumento sa taong ayaw makinig, kaya ginamit niya ang zombies para sirain ang water wheel. Habang umaakyat siya, sumunod ang mga zombie at tuluyang winasak ang mekanismo. Mabaliw-baliw ang kalaban sa ideya na natalo siya, hindi niya matanggap na nagkamali siya, kaya naiwan siyang napalibutan ng zombies. Sa gitna ng kaguluhan, ang tatay ni Tendo na nga ang humarap sa zombies, mukhang may pinagmanahan din talaga ang ating bida at kung saan nakuha ni Tendo ang tapang niya. Pero dahil mahina na ang katawan dahil sa sakit nito, ay bumigay na ito kalaunan. Buti na lang ay biglang dumating si Higurashi at iniligtas siya, pero para maging hostage lang pala, binyantaan niyang ipakakain siya sa zombies kung hindi lalabas si Tendo. Habang nangyayari ito, ipinakita ang nakaraan ni Higurashi, masaya siya noong bata pa, pero habang tumatagal, naging sad boy siya. Sinubukan niyang magbago, pero wala pa rin, hanggang sa makita niya si Tendo na masaya sa college. At doon nagsimula ang inggit niya. Sa loob ng bahay, gusto ni Tendo lumabas, pero pinigilan siya ng tatay niya, ayaw niyang makita ang anak niyang mamatay. Inamin din niyang may malubha siyang sakit, kaya kahit walang zombies, ay talagang kaunti na lang ang oras niya. Ayaw naman itong tanggapin ni Tendo, umaasa pa rin siya na may magiging lunas ito, na may chance pa. Pero sinabi ng tatay niya, na ang tunay na paraan para makabawi siya ay ang mabuhay at tumulong sa ibang tao.
Habang nag-iisip si Tendo, naiinip na si Higurashi. Akala niya sumuko na ito. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang mga zombie. Maya-maya, lumabas si Tendo, mukhang nadali ng mga zombie at zombie na rin. Tuwang-tuwa naman ang tanga, dahil akala niya panalo na siya. Pero sa isang iglap, hinayla siya ni Tendo pababa mula sa bulldozer. Hindi makapaniwala si Higurashi kung bakit parang normal pa rin mag-isip si Tendo kahit zombie na ito. Pero ang totoo, matagal na itong plano ni Tendo, kanina pa lang, kinausap na niya ang grupo, yung makeup artist sa village ang nag-ayos sa kanya para magmukha talagang infected. Tapos ang next step, kunwari makakagat siya, pinapasok nila ang zombies, pero bago pa siya masaktan, palihim na pinatumba ng mga babae ang mga ito. Huminga ng maluwag si Tendo dahil tapos na ang delikadong part. Acting na lang ang kulang at mukhang kumagit si Higurashi. Habang chine-check nila ang tatay niya, si Higurashi naman, hindi makapaniwala, hindi niya matanggap na pumalpak ang plano niya. Tinanong siya ni Tendo kung ano ba talaga ang gusto niyang makuha sa lahat ng ito. Sumigaw naman si Higurashi, gusto lang daw niyang gawin ang gusto niya at maging masaya kahit isang beses lang. Pero napansin ni Tendo na kahit akala nito nanalo na siya kanina, hindi naman siya mukhang masaya. Dito napaisip din si Higurashi. Sabay nagkaroon siya ng flashback noong bata pa siya, yung huling beses na talagang naging masaya siya. Pero dahil sa sobrang galit at gigil niya, hindi niya napansin ang zombie sa likod, ayon nakagat ang tanga. Bigla siyang nagpanik, alam niyang katapusan na niya yun. Habang gustong umalis ng lahat dahil papalapit na ang zombies, nanatili si Tendo, tinanong niya kung ano talaga ang nasa bucket list ni Higurashi. Ayon pa flashback na naman si Boy, nakita niya ang sarili niyang bata. Nag-e-enjoy sa pool kasama ang mga kaibigan niya. Doon niya na-realize na ang gusto lang naman pala talaga niya, ay ang makipag-bonding at magsaya. Sinabi ni Tendo, kung yun lang pala, ay pwede naman siyang sumama noon sana. Naalala nila ang moment sa college, inaya siya ni Tendo noon, pero siya mismo ang tumakbo pa sad boy ang hayop. Kung nagsabi lang daw siya, baka naging magkaibigan pa sila. Habang lumalala ang infection, nangako si Tendo na kung sakaling maging zombie siya balang araw, babalik siya para makipag-swimming kasama si Higurashi. Umiiyak si Higurashi habang yakap si Tendo, pero bago siya tuluyang magbago, itinulak niya si Tendo at tumakbo palayo. Ayaw niyang saktan ang mga ito. Samantala, kailangan pa rin nilang makatakas, hindi pa rin nila mapatay ang electric fence. Dito na dumating sila Kencho at si Angie, pero halos hindi na makilala si Kencho dahil puro at amoy tae ito. Dumating din si Shizuka kasama ang villagers, pero napapalibutan na sila ng zombies. Biglang nakita nila si Beatrix na umiikot pa rin sa water wheel, wala pa rin siyang paraan bumaba. Kaya naisip niyang diretsong banggain ang bakod. Pinapalayo muna ni Tendo ang lahat, at sa isang malakas na pagbunggo, ay nabasag ang barrier. At agad AAGD tumakbo sila papunta sa gubat. Pero pagdating sa suspension bridge, wasak na ito. Mukhang wala na silang pag-asa. Buti na lang, nandoon si Komuro. Dahil nakita niya ang kaguluhan, gumawa siya ng bagong tulay. Sakto, papalapit na ang zombies. Hinawakan ni Tendo at Kencho ang isang dulo ng bridge habang pinapadaan ang villagers. Isa-isa, lahat ay nakatawid. Pagkatapos, tumalon sila habang hawak ang tulay. Nag-alala sina Shizuka at Beatrix, di alam kung okay pa ba sila, hanggang sa maya-maya, nasal ayan na silang umaakyat, buhay pa at lumalaban, alam mong mga nakabonakid noong bata pa, matitibay. Habang nagpapahinga, sinabi ni Kencho na ang tanga ng ginawa ni Higurashi. Pero para kay Tendo, hindi ganoon ka-simple. Noong corporate slave pa siya, muntik na rin siyang mawala sa sarili, kung nagpatuloy siya, baka pareho sila ng sinapit. Kaya kahit galit siya, hindi niya kayang kamuhiin si Higurashi. Sa itaas, sinalubong siya ng tatay niya, proud na proud sa baby boy natin ay. Kinabukasan, nilinis ng villagers ang paligid, nilabas ang zombies at sinelyuhan ang tunnel. Plano nilang itayo ulit ang village. Pinasalamatan nila si Shizuka dahil kahit hindi siya doktor, siya ang nagligtas sa kanila. Si Angie naman, bumalik ang sigla dahil kay Kencho. Pagdating ng gabi, binabantayan pa rin ni Tendo ang tatay niya. Sinabi ng nanay niya na matagal na itong nag-aalala. Hindi dahil sa zombies, kundi dahil hindi na umuuwi si Tendo. Napagtanto ni Tendo kung gaano niya nasaktan ang pamilya niya.
Tinanong niya kung ano ang sakit ng tatay niya. Akala niya cancer o malala, pero almuranas lang pala ang hayop na buwisit na ito. Na siya niyang kinagulat, pero kahit ganoon, at least hindi na mamamatay agad ang tatay niya, kaya napagdesisyon na ni Tendo na umalis ulit. Gusto niyang abutin ang pinakamalaking goal niya, at iyon ay ang hanapin ang cure ng zombie virus, at pilitin ang tatay niya magpa-opera ng hype na almuranas nito. Idinagdag na nga ito ni Tendo sa bucket list. Tinanong niya rin ang grupo kung ano ang gusto nilang gawin. Buong gabi silang nagkwentuhan, at kinabukasan, nagpaalam na sila sa village. At syempre, kahit apocalypse, hindi mawawala ang lamang ng nanay niya, na binigyan siya ng sobrang daming pagkain. Habang papalayo sila, nagpaalam ang villagers. At nagsimula ang bagong paglalakbay nila. Habang patuloy na hinahanap ang cure, at sinusulit ang buhay sa gitna ng apocalypse. Pero mas sulit Lods kung magla-like at subscribe ka. Hihi, salamat!